Just like what Paul said in Corinthians, that he is not preaching the word, or he's not coming to them with eloquence and with proper wisdom, but he is coming to them with power, with God's power. And that God's power is the wisdom, and that wisdom is the knowledge and holiness and righteousness and redemption through the Lord Jesus Christ. That is the wisdom that has been hidden, and it is considered before as mystery, but now it's already been revealed through the name of the Lord Jesus Christ. And we are so blessed that we already have access to God the Father because of our relationship to our Lord Jesus Christ. And no one can debate that. At tayo po ay papasalamat sa gabi ito dahil napakabuti niya po sa ating mga buhay. Tayo po ay iningatan ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay papatuloy sa ating pong gawain, sa ating pong mga exhortation. At bago pang lahat, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for your mercy and grace, that truly, Father God, by your grace alone, that I am able, Lord God, to stand here in the pulpit. And thank you, Lord God, that you are a compassionate God, abounding in love and slow to anger. And thank you, Father, for you are faithful. Your steadfast love never ceases. Your mercy never come to an end. They are new every morning. And Father, we thank you, Lord God, that you are keeping us strong, Father God, until the end, until to this day, Father God. And we believe, Father God, that what you have started in us will be completed because you are the one who started, Father God. Not us. You are the one who give us faith, Father God. We thank you, Lord God, for the presence of the Holy Spirit, and we acknowledge, Lord God, your presence. And thank you, Lord God, for your guidance. And that's why we are glad and rejoicing, Father God, knowing that we have hope in you, Father God. And that the hope has been hidden in heaven, Lord God, that no one can destroy, no one can steal that hope, Lord God, because it's already been hidden in heaven, Father. We thank you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Our topic for tonight that I would like to share is... Ano sa ba? Okay. Pray always to stand firm. Do you remember the last message shared by Pastor Oliver? The beauty in calmness. Because it is really applicable to us, and even this topic, this message is very applicable to us right now. Because the name of the game is to stand firm in the midst of difficulties and trials. Amen? At meron lang po akong illustration po na nais pong ipakita. Because our faith in the Lord Jesus Christ is like a journey. Agree po kayo doon? Yung ating pananampalataya ay para pong tayo po ay mayroong rutang tinatahak. Amen? At dito ko po nalaman, ngayon ko lang po nalaman, bago ko lang nalaman, na meron palang longest continuous walking route na hindi ka na sasakay ng barko, hindi ka na sasakay ng aeroplano. From South Africa, going to Russia. Sino po nakakaalam nun? Alam niyo kung gaano kalayo po yan? 22,000 kilometers. At yan po ay magagaling sa Cape Town, South Africa, to Magadan, Russia. And then, kung continuous po ang lakad, aabot po yan ng mga 560 plus days. Kung continuous. Pero kung yan po ay 8 hours lang dahil hinto ka, hotel, ganyan, tapos lakad ulit, baka aabotin siguro ng 10 years na lakad. So, kung close man ang airspace, wag po tayo mag-alala. Alam ko po yung sa ruta na yan, nasa kalagitnaan na po yung Saudi, at mula doon sa Saudi, pwede mo nang sundan yung ruta na yan papunta doon sa Russia. From Russia, tatawid ka na nang papunta ng Korea. And then from Korea, kaya lang lalangoy ka pa.
Ang sinasabi ko po dito ay ang ating pong pananampalataya sa Panginoong Diyos, ang ating pagsunod sa Panginoong Diyos ay parang isang paglalakad ng isang mahabang ruta. Amen? Kung kayo po ay nagsimula na sa rutang yon, 5 years ago, sabihin natin na nagsimula ka, na born again ka doon sa South Africa 5 years ago, ikaw kaya ay nasaan na ngayon sa lakad mo? Nandun ka na kaya malapit sa Red Sea? Or nandun pa rin sa Zimbabwe? Zimbabwe means Zimbabwe. Alam po natin na hindi po ganun kadali po ang ating journey sa ating pong buhay Kristiyano. Amen po ba? Lalo na po doon sa mga may asawa na. Hindi po ganun kadali ang journey kasi kailangan mo siyang, hindi mo siya pwedeng iwanan, kundi kailangan mo siyang bitbitin. Pag siya naman ay napilok, kailangan mo siyang alalayan, and then para sabay-sabay kayong lumago at mag-move on. Amen? So, ganun po ang ating pong journey in our faith in the Lord. Now, pangalawang illustration po na nais ko pong ipakita sa inyo ay yan po. Ang ating pong buhay Kristiyano ay minsan tayo po ay naging passionate dahil alam po natin na sa kabilang dulo may pag-asa. Meron kasi sinasabi sa Bible na work out your salvation. Okay? Don't get me wrong na hindi po ibig sabihin na kailangan natin pagsumikapan or pagtrabahoan para tayo po ay maligtas. Hindi po. Kung tayo po ay naligtas na, kailangan natin i-work out yun. Parang tanim na kailangan mong, pag ikaw ay nagtanim, kailangan mo siyang alagaan, i-work out para yun ay mag-grow at mamunga. At ganoon din po, Panginoon, ganoon din po sa illustration na to, yung sa itaas, parang ganoon tayo noon, passionate, sige, gawain dito, gawain doon. No? But dumating ang time na sa baba na, napagod na at sabi niya, walang pag-asa to. Malabo. Malapit na sana yung mga diamonds. Oh. Malapit na. Kaya lang, malabo. Kaya dahil sa pagod, na-burn out na rin. Hindi na born again, na-burn out na. Na-born against. Kaya tumalikod. Kaya pala sabi doon sa Matthew 24 verse 13 na he who endures to the end will be saved. Pero alam niyo po na ang context niyan ay tungkol po doon sa Great Tribulation, na kung saan dumanas po yung mga Israelites ng Great Tribulation. At sinabi ng Panginoon Diyos, kung sino man ang makakatawid sa tribulation na yan, siya po ay masasave doon sa millennial kingdom. At ganun po sa ating buhay Kristiyano. At alam po na sa atin po ngayon ay napaka-applicable. Dahil sa ating pong sitwasyon ngayon. Alam niyo po, meron pong mas mahirap po na yung gustuhin mong umuwi, pero hindi ka makakauwi dahil close ang airspace. Mas okay pa yung ayaw mong umuwi, pero pinapauwi ka, pero ayaw mong umuwi, pero available yung airspace. Mas okay pa yun. Pero yung napakahirap, no? Kaya minsan naisip ko na pag uwi man kami, o uwi man yung kababayan, OFW sa Pilipinas, mahirap din dahil mataas ang presyo. Kaya naisip ng iba, ano kaya kung i-repatriate na lang kaya, hindi yung from Qatar to Philippines, but yung from Pilipinas to Qatar. Kasi sa Qatar, hindi nag-i-increase ang mga prices. Tama ba? So, yun po mahirap. Yun po yung ating mga dinadaanan at yun po ay practical talaga. Talagang sa buhay Kristiyano ay napakahirap. Kaya po, meron pong pastor na kamukha po ni Pastor Wilmore, Pastor Oliver at saka Pastor Charles, na mga guwapings din. Siya po ay pastor na talagang napaka-concern sa kanyang mga flocks sa church. At alam niyo po kung ano po yung prayer niya? Basahin po natin sa Colossians 4:12. Ito po.
Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sinabi po ni Paul, ang sulat po ni Paul ay patungkol po sa mga kapatiran sa Colossae, sends greetings. He or si Epaphras is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured. Ano po yung prayer ni Epaphras? That you may stand firm in all the will of God, that you may mature and fully assured. Epaphras, by the way, he was a church planter. Actually, siya po ang nagplant ng church sa Colossae. Kasi si Paul, parang sineran lang po ni Paul si Epaphras, and then si Epaphras, during Paul's second missionary route doon sa Colossae, nasiran po si Epaphras, and then si Epaphras naman, nag-ugat yung panampalataya, at doon siya nag-evangelize. Siya po ay church planter, at siya po ay intercessor. So, ibang klase po siya pagka nag-intercede dahil talagang parang wrestling. Sabi doon, balikan ko lang po yung verse, he is always wrestling in prayer. Alam niyo po kung ano po yung wrestling in prayer? Na napakantindi, pati po yung emotion ay involved doon sa kanyang panalangin. Na hindi lamang panalangin na ordinary. Parang si Jacob po, no? Alala po si Jacob noong siya po ay nagkaroon po ng instance na siya po ay nakipag-wrestling sa Diyos mismo. At hindi yun, ha? Hindi kita bibitawan, halos magdambag na. Ewan ko lang kung ano nang posisyon, paano pagkapit-kapit noon. Kaya, ang tawag dito, yung thigh ni Jacob na dislocate. Di ba? Kaya pala yung mga Hudyo hindi kumakain ng ham. Burger lang kinakain nila, pero ham hindi kumakain. Kasi doon daw galing yung yung ayaw daw nila na maalaala yung nangyayari. Pero doon po sa pangyayaring yon, doon binilis si Jacob. At sabi ng Panginoon Diyos, okay, I will change your name from Jacob to Israel. So, ganun din po ang style ng prayer ni Epaphras. He was wrestling in prayer concerning his flocks or the church in Colossae. Na ang pinaka-concern niya ay that they may able to stand firm and mature and fully assured. Ibig sabihin, kaliwat kanan po ang pwersa na pwedeng ang mga taga-Colossae ay madapa, matumba, or hindi na magpapatuloy sa kanilang panampalataya. Kaya yun ang talagang napakatindi ng prayer ni Epaphras. At alam ko po na sa atin ngayon, bilang mga individual na mga followers or believers in Christ, mas kailangan po natin we have to wrestle in prayer. Alam ko, ako po ay hindi pa ako ganoon ka talagang mag-wrestling. Boxing lang siguro na prayer, pwede boxing, pero yung wrestling parang hindi ba? Intensified po na prayer, no? Last time I shared about the presence of the Lord, that wherever you are, we have to learn to practice how to pray. Kaya po minsan pagka may mga na-receive ako mga messages na prayer request, na i-pray sa ganito, kahit ano yung, I try to practice na kahit ano yung ginagawa ko, titigil ako saglit, kahit mga 1 minute lang or 2 minutes, maipag-pray agad. Kasi pag hindi ko maipag-pray at that time, on that moment, nakakalimutan ko na. Kaya pagka may tumunog na text na, please pray for this, ganyan. Kahit seconds lang, Lord, I pray for this guy. I pray for this brother. Heal him. No? I try to practice. Ako po ay hindi pa ganun ka master sa ganung pray. Pero ito po the Lord wants us to learn how to pray consistently and praying without ceasing. And now, wrestling in prayer.
Alam niyo po kung bakit po ganun po ang concern na ipapras? Because there are forces, both sides and in any direction that will attack us. Nais ko lang pong i-elaborate further yung mga forces. Ano po ang mga forces na that will somehow topple us down? Una po, yung mga external forces. Meron pong external forces and meron pong mga internal forces. Don't worry because we will not talk about missile attack. Ito po lang mga illustration para sa mga persa na pwedeng makasira sa ating buhay Kristiyano. Yung iba po ay hindi na nagpapatuloy for, I don't know with the reason, but I pray that the Lord will continue to reach them out and bring them back here in the church. So dahil po siguro sa mga external forces, ano po yung mga external forces? Una, the world. In Colossians chapter 2, the other term for the world is elemental spiritual forces o yung mga maling paniniwala or sabihin natin na cultural pressure, the temptation to conform to worldly values, materialism, and pleasures that compete with devotion to God. Ano po yung mga bagay na imbis na ilaan mo para sa Panginoong Diyos ay doon mo na ibaling yung attention mo. And because there are so-called cultural pressure. Pag tayo po ay pupunta po sa ibang lugar, meron po tinatawag na culture shock, di ba? Kasi bago po yung kultura sa lugar eh. At minsan tayo po ay na-influence noong culture na yon, na minsan yung mga values that we have ay natatabunan na at nakukompromise. At you know what? We are here in this world wherein we are not here in the world. We are not in this world. Hindi tayo pinanganak para dito sa mundong ito. Agree po kayo doon? Because we are only transient and we are only foreigners and even alien in this world. Asa hindi ako misinterpret, baka sabihin ng mga nakakinig sa online, oy, mga alien pala yung mga nandyan, huwag tayong matin dyan, delikado. No, tayo po ay alien sa mundong ito and because we are already citizen in heaven. Amen? We are all citizen in heaven. Next, yung bad company. Sabi nga doon sa 1 Corinthians, bad company corrupts good character. Paalala po doon sa mga youth na sila po ay laging may kasamang mga iba-ibang mga grupo. Mag-ingat po tayo dahil kung sino po yung sinasamahan natin, maaaring sila din po ay makapag-influence sa atin. Well, good kung tayo po ang makipag-influence sa kanila. That's the best. Pero tayo po ay mag-ingat because they are also considered as external force that can topple us down in our faith in Christ. Bad company. The deceitfulness of riches. Tayo po dito sa Qatar, kayo po ay mga mayayaman na. Tama ba? Marami na kayong mga savings. Kaya wag po tayo magkumpiyansa dahil wag po tayo magtiwala sa ating mga naipon dahil sa isang iglap, yan po ay mawawala. Naalala ko lang po yung nangyari po kay Manny Villar. No? In one night, I think that was last January, just in one night alone, he lost 18 billion pesos. Kaya dati, siya yung number one richest man in the Philippines. At nung siya po ay nalugi ng ganun kalaki, in one night, siya po ay naging second na lang. Alam mo bakit? Because yung stocks, yung share of stocks niya, ay bigla na lang bumagsak. Ang mga properties, bumaba yung values. So, anytime, pwede bang wala po yung ating mga pinag-ipon-iponan.
Amen? Kaya, don't be deceived because sabi dun sa Matthew that wherever your treasure is, there your heart will be also. Napakasarap po na marami ka pong ipon, napakaganda, parang ikaw ay feeling confident. Minsan, feeling gwapo ka dahil marami kang mga kayamanan, maganda kotse mo. Pero do not ever cling on to that what you have because anytime, that will get lost. And instead, we have to practice to make our treasure the Lord because wherever the Lord is, there also our heart will be. Amen? False teaching. Ito po yung mga na-encounter po ng mga Colossae, ng Church of Colossae, yung mga false teaching. Kasi karamihan sa kanila, that place ay talagang punong-puno ng mga pagan gods. Kaya doon nagkaroon ng tinatawag lang syncretism, mixture of religious practices. At yun po ang concern ni Epaphras at saka ni Paul na pagka itong mga to ay tinamaan ng false teaching, baka hindi na makabalik. At alam po natin na sa ating pong church ngayon, kahit lalo na sa modern days, marami pong mga false teachers na akala mo parang totoo dahil biblical din. But any teaching away from the truth of Jesus Christ is a false teaching. Kahit nasabihin mong sinama nila si Jesus Christ doon sa kanilang sinasamba, pero meron pa plus na sinasamba ng iba, so false teaching din yun. Amen? Now, these are some of the external force that might attack us. Lalo na dun sa mga bago pang manampalataya, do not ever entertain teaching which is not of the Bible. Amen? That's why we have to read always the Bible. And just recently, I learned to read the Bible, not just by reading, but also by writing. Effective po yung magsusulat ka. Kasi gusto mo lang makita yung, pag meron kang, kahit hindi word for word na isusulat mo, yung, kung ano lang yung sa tingin mo na, yung po ay parang kakaibang, ito, knowledge, truth to. So, sinusulat mo. So, madali pong mag-sink in sa mind mo, na ito pala yung katotohanan. And it's not boring to read the Bible because later on, the Holy Spirit is looking at us. Sabi nga nila, it's the only book that whenever you read it, the author is sitting beside you because His presence is always with us. Persecution, ito po ay hindi masyado sa atin ngayon. At nakakatuwa po dahil doon sa Iran, yung mga underground Christian, sila po ay malapit ng makapagpuri ng open sa public. Amen? Kaya hinintay na po lamang nila yung regime change and they will worship in the Lord freely na hindi na kailangang magtago-tago pa. So, but sa atin, meron sigurong form of persecution, but it's not that extreme. But also, it's considered as external force. Spiritual warfare, because this world is being ruled by the principalities in the air. Amen? Maalala niyo po yung si Daniel, yung siya po ay nanalangin. Na na-delay yung panalangin niya ng 21 days dahil yung angel na nagdadala ng panalangin, ng kasagutan ng panalangin, ay hinarang doon sa Persia. Ibig sabihin, may mga naka-assign pala doon sa mga lugar-lugar na mga kaaway, mga forces, spiritual warfare. Sa atin naman ngayon, minsan may mga sakit na hindi masyadong gumagaling. May mga factor na that is more on spiritual battle. Amen? So these are all some of the external forces. At ito po ang matinding missile, yung internal force that will attack
somehow attacked us. Yung doubt and unbelief. Pagka sa atin na pong mismo nanggagaling, yung person na yon, nakapenetrate na sa atin, tayo po ay nagdududa na, baka itong ginagawa kong ito, baka walang kwenta to, baka nagsasayang lang ko ng oras. Pag yun po ay umepekto na sa ating kaloob-looban, that is one of the dangerous attack, internal force. Fear and anxiety, ito po ay marami nangyayari ngayon. Kaya po, pagka nag-fill up ka po sa Philippine Embassy ng mga information, nakalagay doon na assistance coordination required, what you want to require, what you are requiring, what you want the embassy to assist you in terms of repatriation ba? Meron pa doon psychosocial. Kasi yung pang iba na talagang apektado yung mga mental health nila. Yung fear and anxiety is not meron po mga mental health issues, but that will be dealt with separately through medical. Pero ang sinasabi pong fear and anxiety, yung pong tayo po ay parang na overpower na po yung ating paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Na instead na magtiwala tayo sa Kanya, naunahan tayo ng takot at naunahan tayo ng pangamba. At sa lahat ng mga fears and anxieties, ito po ay hindi pa nangyayari pero naramdaman na natin, which is, ang sabi ng Panginoong Diyos, do not be worried because tomorrow has its own worry. Kaya sabi niya, in principle, worry is a sin. Dahil we tend to trust our abilities and our capabilities instead of trusting the Lord, who is powerful above all. Self-sufficiency and pride. Ito naman ay kabaliktaran naman pagka medyo sobra tayong kumpiyansa. Yun po ang nangyari. Minsan naging self-sufficient na tayo at hindi na tayo minsan hindi na tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Nakakalimutan natin magtiwala. Neglect of spiritual discipline. Unconfessed sin. Ito po ay matinding force po ito. Yung po mga pag-scroll natin sa social media. You know, the most challenging generation is yung ating generation ngayon dahil napaka-accessible sa lahat ng mga kasalanan. Doon ka lang sa room mo, hindi mo kailangan lumabas pa. Doon pa lang, magkakasala ka na. Pag scroll mo lang or panonood mo lang ng mga movies, pwede ka na magkasala if hindi ka maingat. So I'm not saying na lahat ng mga nanonood ng movies makasalanan, but there are some times that parang tayo po ay hinahanap-hanap na po natin or parang naging addict na po tayo doon sa pinapanood natin na hindi ka nais-nais sa ating Panginoon Diyos. Minsan, ang iba sa atin tinatamaan. We are hit by this force. Discouragement and disappointment with God. Ito mas matindi. Si Job po ay napakagandang example po na siya po ay hindi po na-discourage. Siya po ay hindi po na-disappoint despite of all the forces that attacked him. Ngayon, tayo po ay isang part po ng maturity ay yung cycle po na pag mayroon pong we are hit and then we fail to respond properly at tayo po ay nag-fail, pero lumapit sa Panginoon Diyos, na-overcome natin. And then, tayo po ay, we have learned lessons. At yung pong cycle na yan, yun po yung, you are moving one step forward to maturity, to spiritual maturity. Yun po yung isang prayer po ni Epaphras, na tayo po ay mag-mature. Pag ikaw po ay puro na lang mga magagandang mga pangyayari, ang nangyari sa buhay, parang mahirap mag-mature. Parang yung isang bamboo, pag yun po ay hindi tinamaan ng o isang puno, hindi tinamaan ng mga storms or strong wind, mahirap po siyang tumibay ng husto. Amen? So tayo po ay ganun. Ngayon, ano po ang kailangan natin gawin? What shall we do when hit? Una, enter into God's presence again. Kung tayo po ay nagkasala, may mga we have been hit by the missile of unconfessed sin. So, tayo po ay we need to go back again to enter into God's presence.
And then we have to recognize that Jesus as high priest. Kaya walang hiya, hindi na po tayo dapat mahiya na bumalik sa Kanya because it is His will for us to go back to Him kung tayo po ay nag-fail whenever we have been hit. Earnestly seek Him. Okay? Confess your sins and repent. And thank Him for spiritual growth. Kasi pag may trials, ito po ay opportunity or pagkakataon na tayo po ay mag-mature sa Kanya. Kaya po, yan po ay eject. Matatandaan niyo po na yung pong na was hit, yung pong isang female na jet fighter pilot sa Kuwait was hit by a friendly fire by Kuwaiti forces. Diba? Tapos, wala nang direksyon ng eroplano niya kasi tinamaan na eh. Buti hindi siya napuruhan. So ang ginawa niya, nag-eject siya at siya ay nagka-escape doon. Nakaligtas siya. Biglang bumukas yung parachute. Kaya yun po yung nasa sa picture. Kaya isa po yan sa mga dapat gawin if ever we have been hit by forces. It's either external or internal forces. We have to push the button, eject, or we have to go back again to the Lord. We have to repent, confess our sins, and thank Him for an opportunity to spiritual growth. The more we are hit, the more we're getting mature. Ang sabi po ni Rick Warren, spiritual maturity is neither instant nor automatic. It is gradual, progressive development that will take the rest of your life. So yung pinakita ko kaninang globe na mahabang lakbayan, unti-unti po tayong nagiging mature sa Panginoong Diyos. Amen? Mature in the sense that it's no longer us that is walking through, but it's the Holy Spirit who is guiding us through. And the fruit, the evidence of that is the fruit of the Holy Spirit. When we already possess or establish that fruit in us, that's the sign that you are beginning to mature. Amen? Ilan ba sa atin dito na meron ng fruit of the Spirit? Yung bang pag binigla kang binigwasan ay hindi ka kaagad magre-react. Kasi dati, pag binigwasan ka, minsan, ang instinct mo, bibigwasan mo rin siya. Pero ngayon, nung binigwasan ka, parang hurt ka, parang cool ka na lang. Dahil meron ng fruit of the Holy Spirit. Kaya nga, napag-usapan namin kanina, na-discuss lang namin kanina, parang, ano kaya kung yung mga misal dapat, yung mga bansa ay dapat maging love your enemies na lang yung kanilang motto. Love your enemies. Imbis na misal ang papaliparin nila na nakakamatay, ang ibabala na lang si misal, ay mga pagkain na lang. Alam ba, yung Iran, papasabog sila ng misal, papunta sa Qatar. Ang laman sana, mga parata at saka mga kuwan, para enjoy tayo lahat. Tapos, gaganti naman tayo. Ang laman naman, puro naman mga tinapay. Pero, imposibleng mangyari. So, that's yung nga, sana kung we are loving our enemies, parang ganun ang mangyayari. Pero, which is impossible sa mata ng mundo. And, doon po masusukat ng ating pananampalataya ay genuine kung marami tayong mga trials na na-encounter. In all this, you greatly rejoice, sabi ni Peter sa chapter 1, 6-7. Though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. At doon po natin malalaman, no? Maalala po natin si Daniel kung bakit siya ay nagtagumpay sa kanyang, hindi siya nag-compromise. Nung nagkaroon po ng decree na kailangan lahat ng mga hindi nag-pray or nag-pray sa ibang Diyos ay ilaglag doon sa lions den. Pero dahil si Daniel po ay always praying, sabi po doon, now when Daniel learned that the decree
had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Yan yung sikreto niya, na hindi po siya natinag o hindi siya nag-compromise. Tayo po, mga ilang beses pa tayo nag-pray sa isang araw. Si Daniel po, 3 times a day. Si David po, sa Psalm 119 to verse 164, 7 times a day, I praise you for your righteous laws. Sabi niya doon. David naman, 7 times a day na he is praising God. Sa Proverbs 24:16, sabi po doon, For though the righteous fall 7 times, they rise again, but the wicked stumble when calamity strikes. So tayo po ay resilient, tayo po mga believers, tayo mga followers of Christ, we are resilient. Because there's a promise of the Lord, and whenever we fall down because of some forces, but the Lord said that we will rise again because He will help us. In our conclusion po, sa James 5:13 and 16, it says, Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Sino po dito ang nasa kalagayang na tayo po ay mayroon pong iniinda na suffering? Parang sa inyo mga mukha, parang wala naman mga suffering. Pero when the time comes that we will face trouble of so many kinds, tandaan po natin, let them pray. Ang sabi po doon sa James 5:13, let them pray. Your view of Jesus Christ will impact every area of your life. Now, it depends upon how you see or how you understand or how you view the Lord Jesus Christ. That's how great will be is your faith. Meron pong 2 illustration dito. Yung isang young monkey yan eh. Alam niyo po, hindi po siya talaga nalalaglag. Kahit tinamaan siya ng strong wind because of the hurricane, siya po ay kumakapit-kapit. Talagang kahit anong bayo pa ng hangin, ng malakas ng hangin, hindi po siya nalalaglag. Bakit? Kasi siya po ay kumakapit talaga eh. At yung in contrary naman, yung isang monkey naman na nakakapit sa sanga, siya ay nalaglag. Wala namang hangin. Alam niyo po kung bakit? Kasi habang humahangin, mayroong gentle breeze na parang minsan, parang mayroon pang music, soft music na parang whisper of the breeze na hanggang siya ay nakatulog, nung siya ay nakatulog, nalaglag. Parang iba sa atin ngayon. Biro lang. May mga times po na minsan tayo po ay binabayo ng pagsubok sa buhay. Pero tayo po ay kumakapit sa Panginoon Diyos. Hindi po tayo nalalaglag. But, warning po sa ating lahat na may mga times po na darating na tayo po ay wala mga struggle sa buhay, wala na masyadong pinoproblema. Diyan po ang delikado. Kasi posible po na tayo po ay malalaglag. But, Paul is encouraging us in 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mga kapatid, kung kayo po ay naglilingkod na kahit walang nakakapansin sa inyo, yung mga naghuhugas ng plato, yung mga naghuhugas ng mga kaldero, yung mga ministry na hindi masyadong pansinin, o lahat ng klaseng ministry. Mga kapatid, ang sabi dito, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Dahil yung pagod mo, ito po ay hindi naging walang kabuluhan. Because you know that your labor is in the Lord is not in vain. And I'll go back to Epaphras. Siya po ay concerned
sa lahat ng mga church sa Colossae about their stand in the spiritual belief or in their faith in Christ to stand firm and so that they may mature and fully assured. At ganun din po tayo sa ating pong buhay bilang manampalataya kay Kristo. That we need to always pray for us to stand firm. No matter what happened, no matter how strong are the forces, it's either external or internal forces. We always pray so that we can stand firm in faith. Amen? Let us pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na kami po, Panginoon, ay pinakaluban mo, O Diyos, Lord God, Ama, ng bukas na isip, Lord God, Ama, na makuha namin that we may able, Father God, to catch your message, Father God, tonight. Na whatever difficulties and hardships we may face, Father God, especially in our situation today, Father, that we may be able, Father God, to trust in you, that we will always, again, immediately pray, Father God, that we may overcome, Lord God, Ama. And then, kami po, Panginoon, na ilalago, maging mature, Panginoon, Lord God, Ama. And we will take a positive response, O Lord God, to those trials that we may face, Father God. That instead of discouragement, instead of being disappointed in you, Father God, that we will instead trust in you more and more, because it is an opportunity for us to grow in maturity and fully assured, Lord God, that you will not leave us nor forsake us. Lord, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.